Mga pangyayari sa huling panahon, Kabanata 14. Ang malakas na sigaw. May mga hiyas ang Diyos sa lahat ng iglesia. Ang Diyos ay may mga hiyas sa lahat ng mga iglesia at hindi para sa atin ang magbigay ng mga pangkalahatang pangungusap ng paghatol sa nagpapanggap na sanlibutan ng relihiyon. DSDA Bible Commentary for 1184, 1893. Ang Panginoon ay may mga kinatawan sa lahat ng mga iglesia. Ang mga ito ay hindi pa napapaharap sa mga katotohanang pansubok sa mga huling araw na naibigay sa kanila sa mga pangyayaring maaaring magbigay kombiksyon sa puso at isipan. Kung kaya't hindi pa sila sa pagtanggi sa katotohanan ay naglalagot ng kanilang kaugnayan sa Diyos. Testimonies for the Church, 670-71, 1900. Kabilang sa mga Katoliko ay maraming mga Kristiyanong mapag-isip at lumalakad sa lahat ng liwanag na sumilang sa kanila, at ang Diyos ay gagawa para sa kanila. Testimonies for the Church, 9-243, 1909. Sa Apokalipsis 18, ang bayan ng Diyos ay tinatawagang lumabas mula sa Babylonia. Ayon sa sulat na ito, marami pa sa bayan ng Diyos ang nasa loob pa ng Babylonia. At sa anong kalupunang relihiyoso naroroon ang karamihan sa mga tagasunod ni Kristo nang ito ay masumpungan, walang duda sa iba't ibang iglesia na nagpapanggap ng pananampalatayang protestante. The Great Controversy, 383, 1911. Sa kabila ng kadilimang espiritual at pagkalayo sa Diyos na umiiral sa mga iglesyang bumubuo ng Babylonia, ang malaking bahagi ng tunay na mga alagad ni Kristo ay masusumpungan pa rin sa kanilang kapulungan. The Great Controversy, 390, 1911. Hindi pa ganap ang pagkabagsak ng Babylonia. Siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid, Apokalipsis 14, 6-8. Paano ito isasagawa? Sa pagpipilit sa mga taong tanggapin ang isang huwad na Sabat. Testimonies for the Church, 894, 1904. Gayunman ay hindi pa masasabing siyang nagpainom sa lahat ng bansa ng alak ng puot ng kanyang pakikiapid. Hindi ang lahat ng bansa ay napagawa na niya ng bagay na ito. Hindi malulubos ang pagkaguho ng Babylonia hanggang hindi naaabot ang kalagayang ito. At ang pakikipag-isa ng iglesia sa sanlibutan ay lubusang maganap sa buong sangkakristyanuhan. Ang pagbabago ay hakbang-hakbang at ang lubos na katuparan ng Apokalipsis 14:8 ay nariyan pa sa hinaharap. The Great Controversy, 309, 310. Kailan naabot sa langit ang kanyang mga kasalanan? Apokalipsis 18:2-5. Kapag ang kautusan ng Diyos sa wakas ay mawawalang bisa sa pamamagitan ng lehislasyon. The Signs of the Time, Hunyo 12, 1893. Ang huling pabalita ng babala ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ang mga pabalita ng Apokalipsis 14 sa linya ng propesiya at ang kanilang gawain ay hindi titigil hanggang sa pagtatapos ng kasaysayan ng lupa. The Ellen G. White, 1888 Materials, 804, 1890. Ang Apokalipsis 18 ay tumutukoy sa panahong dahil sa pagtanggi sa tatlong babala ng Apokalipsis 14, 6-12 ay lubusan ng maaabot ng iglesia ang kalagayang paunang sinabi ng ikalawang anghel. At ang bayan ng Diyos na nasa Babylonia pa rin ay tatawagin upang humiwalay sa kanyang kapulungan. Ang pabalitang ito ang siyang kahuli-huling ibibigay sa sanlibutan. The Great Controversy, 390, 1911. Sinipi mula sa Apokalipsis 18, 1, 2, and 4. Ang mga talatang ito ay tumutukoy sa isang panahon na ang pahayag tungkol sa pagkabagsak ng Babylonia alinsunod sa ipinahahayag ng ikalawang anghel ng Apokalipsis 14 ay uulitin. Nakalakip ang pagbanggit sa mga karumihang pumasok sa bawat ibang bahagi ng Babylonia. Mula nang ipahayag ang pabalita noong tag-araw ng 1844, ang mga pahayag na ito na naglalagom sa pabalita ng ikatlong anghel ay siyang bumubuo sa pangwakas na babala na ibibigay sa mga tumatahan sa lupa. Ang mga kasalanan ng Babylonia ay mahahayag
ang mga katakot-takot na ibubunga ng sapilitang pagpapasunod sa mga ipinagaganap na iglesia sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pamahalaan, ang sapilitang pagpasok ng Espiritisimo, ang lihim ngunit mabilis na pagsulong ng kapangyarihang makapapa, ang lahat ng ito ay pawang malalantad. Sa pamamagitan ng mga taimtim na babalang ito ay mga kikilos ang mga tao. Libo-libo ang makikinig na hindi pa nakapakikinig kailanman noong una ng mga salitang katulad nito. The Great Controversy, 603, 604, 606, 1911. Ang puso ng huling pabalita ng Diyos. May ilang sumulat sa akin na nagtatanong kung ang pabalita ng pag-aaring ganap sa pananampalataya ay siyang pabalita ng ikatlong anghel. At aking tinugon, ito nga sa katunayan ang pabalita ng ikatlong anghel. Selected Messages 1, 372, 1890. Sa dakilang kahabagan ng Panginoon, ay nagpadala siya ng pinakamamahal na pabalita sa kanyang bayan sa pamamagitan ni Elder E.J. Wagoner at A.T. Jones. Ang pabalitang ito ang higit na magtatanggal sa sanlibutan ng tagapagligtas na nataas ng sakripisyo para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Naglahad ito ng pag-aaring ganap sa pananampalataya sa kasiguruhan. Nag-anyaya ito sa mga taong tanggapin ang katuwiran ni Kristo na nahahayag sa pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos. Marami ang naalis ang paningin kay Kristo. Kailangang ang kanilang mga mata ay maituon sa kanyang banal na persona, sa kanyang mga kabutihan at sa kanyang hindi nagpapagong pag-ibig sa sambahayan ng tao. Lahat ng kapangyarihan ay nabigay sa kanyang kamay upang magbahagi siya ng mayayamang kaloob sa mga tao. Nagbabahagi ng hindi mababayarang kaloob ng kanyang katuwiran sa walang lakas na tao. Ito ang pabalitang iniutos ng Diyos na ibigay sa sanlibutan. Ito ang pabalita ng ikatlong anghel na ipahahayag sa malakas na sigaw na may pagbubuhos ng sagana ng kanyang espiritu. Testimonies to Ministers and Gospel Workers, 91-92, 1895. Ang mensahe ng katuwiran ni Kristo ay kailangan dalhin mula sa isang dulo ng mundo patungo sa isa upang ihanda ang daan ng Panginoon. Ito ang kalwalhatian ng Diyos na magtatapos sa gawain ng ikatlong anghel. Testimonies for the Church, 6/19/1900. Ang huling pabalita ng kaawaan na dapat ibigay sa sanlibutan ay ang pagpapakita ng kanyang likas na pag-ibig. Dapat ipakita ng mga anak ng Diyos ang kanyang kalwalhatian. Dapat nila ipakita sa kanilang likas at kabuhayan ang nagawa sa kanila ng biyaya ng Diyos. Christ Object Lessons 415, 416, 1900. Hahayo sa dakilang kapangyarihan ang pabalita. Sa paglakas na ikatlong pabalita sa malakas na tinig at habang ang dakilang kapangyarihan at kalwalhatian ay mahahayag sa nagtatapos na gawain, ang tapat na bayan ng Diyos ay makikibahagi sa kalwalhatiang iyon. Ang huling ulan ang muling bubuhay at magpapalakas sa kanilang daraan sa panahon ng kabagabagan. The SDA Bible Commentary 7, 984, 1862. Habang papalapit ang wakas, ang mga patotoo ng mga lingkod ng Diyos ay magiging mas matibay at mas makapangyarihan. Selected Messages 3, 407, 1892. Ang pabalitang ito, Apokalipsis 14, 9-12, ay sumasaklaw sa dalawang naunang pabalita. Ito ay inilalarawang ibinibigay sa malakas na sigaw na ibinibigay sa kapangyarihan ng banal na espiritu. The SDA Bible Commentary 7, 980, 1900. Sa paglakas ng pabalita na ikatlong anghel, sa malakas na tinig, dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian ang makikita sa pagpapahayag nito. Ang mga mukha ng bayan ng Diyos ay magniningning sa liwanag ng langit. Testimonies for the Church 7/17, 1902. Sa gitna ng kumakapal na anino ng huling dakilang krisis sa lupa, ang tanglaw ng Diyos ay sisikat na pinakamaningning at ang awit ng pag-asa at pagtitiwala
ay maririnig sa pinakamalinaw at mataas na himig. Educations 166, 1903. Ayon sa propesiya ng Apokalipsis 18, ang pabalita ng ikatlong anghel ay ihahayag na may dakilang kapangyarihan nilang magbibigay ng huling babala laban sa hayop at sa kanyang larawan. Testimonies for the Church 818-1904. Tulad ng kilusan ng 1844, ang kapangyarihang nagpakilos na makapangyarihan sa bayan sa kilusan noong 1844 ay muling mahahayag. Ang pabalita ng ikatlong anghel ay hahayo hindi sa pabulong na tono kundi sa malakas na tinig. Testimonies for the Church 5-252-1885. Nakita ko na ang pabalitang ito ay magtatapos na may kapangyarihan at lakas na malaki ang higit sa sigaw sa hating gabi. Early Writings 278, 1858. Tulad sa araw ng Pentecostes. Sa maningas na pananabik ay tumanaw ako sa panahong ang mga pangyayari ng araw ng Pentecostes ay mauulit na may higit pang dakilang kapangyarihan kaysa sa okasyong iyon. Wika ni Juan, nakita ko ang isa pang anghel na nananaog mula sa langit na may dakilang kapangyarihan at ang lupa ay naliwanagan ng kanyang kaluwalhatian. Apokalipsis 18:1. At tulad sa panahon ng Pentecostes, maririnig ng bayan ang katotohanang sasalitain sa kanila, bawat tao sa kanyang sariling wika. DSA Bible Commentary 6, 1055, 1886. Sa mga pangitain sa gabi, mga paglalarawan ay ipinakita sa akin sa kilusang reformasyon sa bayan ng Diyos. Marami ay nagpupuri sa Diyos. Mga may sakit ay napagaling at iba pang mga milagro ay naisagawa. Isang diwa ng pamamagitan ay nahayag tulad ng nahayag sa dakilang araw ng Pentecostes. Testimonies for the Church 9, 126, 1909. Ang malaking gawain ng Ebanghelyo ay hindi magtatapos na kulang sa paghahayag ng kapangyarihan ng Diyos kaysa nahayag nang magsimula ito. Ang mga propesiyang natupad sa pagbubuhos ng maagang ulan sa pasimula ng Ebanghelyo ay muling magaganap sa huling ulan sa pagtatapos nito. Ang mga lingkod ng Diyos na ang mga mukha ay nagliliwanag at pinapagningning ng banal na pagtatalaga ay magmamadaling magpapalipat-lipat sa iba't ibang dako upang ikalat ang pabalita mula sa langit. Sa pamamagitan ng libu-libong tinig ay maikakalat sa buong lupain ang babala. The Great Controversy, 611, Section 12, 1911. Gagamit ang Diyos ng mga ahensyang gugulat sa atin. Bayaan ninyong sabihin ko sa inyong ang Diyos ay gagawa sa paraang hindi pangkaraniwan at sa paraang laban sa pagpapanukala ng tao. Mayroon sa gitna nating laging magnanais na pamahalaan ang gawain ng Diyos, magdidikta kung paano kikilos kapag ang gawain ay nagpapatuloy na sa ilalim ng pamamatnugot na anghel na sasanib sa ikatlong anghel sa pabalitang ibibigay sa sanlibutan. Gagamit ang Diyos ng mga pamamaraang doon ay makikitang ang sariling kamay niya ang humahawak ng pamamahala. Ang mga manggagawa ay magugulat sa mga simpleng paraang kanyang gagamitin upang maisakatuparan at mapasakdal ang kanyang gawain ng katuwiran. Testimonies to Ministers and Gospel Workers 318-85. Huwag ninyong isiping imposibleng maglahad ng mga panukala para sa hinaharap. Kilalanin ng Diyos nilang siyang nakatayo sa unahan sa lahat ng panahon at sa ilalim ng bawat pangyayari. Gagawa siya sa paraang angkop at pananatilihin, daragdagan at itatayo ang kanyang sariling bayan. Counsels to Writers and Editors, 71, 1895. Ang mga aliw ay maghahayag ng sarili, hindi sa anumang tiyakang paraan na tatandaan ng tao, kundi ayon sa kaayusan ng Diyos, sa panahon at mga paraang hindi inaasahan na magbibigay karangalan sa kanyang sariling pangalan. The Ellen G. White 1888 Materials, 1478, 1896. Ibabangon niya mula
sa mga karaniwang tao ang mga lalaki at babaeng gaganap ng kanyang gawain, tulad ng pagtawag niya sa mga mangingisda upang maging mga alagad niya. Hindi magtatagal ay magkakaroon ng pagkagising na gugulat sa marami. Silang hindi nakadarama ng dapat isagawa ay malalagpasan, at ang mga mensahero ng langit ay gagawang kasama ng mga karaniwang taong tinawagan. Iaangkop sila sa pagbabahagi ng katotohanan sa maraming dako. Manuscript Releases 15-12-1905. Mga manggagawang kwalipikado ng banal na espiritu. Sa huling taimtim na gawain ay may ilang dakilang lalaking gagamitin. Gagawa ang Diyos ng isang gawain sa panahon nating iilan lamang ang umaasa. Ibabangon niya at itataas sa gitna natin silang naturuan ng pagkasi ng banal na espiritu kaysa panlabas na pagsasanay sa mga institusyon ng siyensya. Ang mga pasilidad na ito ay hindi dapat hamakin o hatulan. Ang mga ito ay itinalaga ng Diyos, datapwat ang maipagkakaloob nila ay mga panlabas na kwalifikasyon lamang. Yahayag ng Diyos na siya ay hindi nakasandig sa mga marurunong, mapagmalaking mortal. Testimonies for the Church 5:1882-1882. Para sa mga kaluluwang masikap na naghahanap ng liwanag at tumatanggap na may kagalakan sa bawat sinag ng banal na kaliwanagan mula sa kanyang banal na salita, at sa kanila lamang ibibigay ang liwanag. Sa pamamagitan ng mga kaluluwang ito, na ipahahayag ng Diyos ang liwanag at kapangyarihang magbibigay tanglaw ng kanyang kalwalhatian sa buong lupa. Testimonies for the Church 5-729-1889. Ang disiplina ng espiritu, kalinisan ng puso at isipan ang kailangan. Ito ay higit na mahalaga kaysa makinang na talento, talino o kaalaman. Ang karaniwang pag-iisip na nasanay na sumunod sa ito ang wika ng Panginoon ay higit na kwalipikado para sa gawain ng Diyos kaysa sa kanilang may mga kakayahan na dapat hindi naman ito ginagamit na matuwid. The Review and Herald, November 27, 1900. Ang pagkakaloob niya ng kanyang espiritu sa mga manggagawa ay siyang mag-aangkop sa kanila sa paggawa. Hindi ang pagkapag-aral nila sa mga paaralan. Ang mga lalaking may matitibay na pananampalataya at mga mapanalangin ay mapipilitang yumaong dala ang banal na kasiglahan na ipinahahayag ang mga salitang sa kanila'y sinabi ng Diyos. The Great Controversy, 606, 1911. Ginagamit ng Diyos kahit na mga hindi nag-aral. Silang tumanggap kay Kristo bilang personal na tagapagligtas ay tatayo sa subukan at pagsubok ng mga huling araw na ito. Pinalakas ng hindi nag-aalinlangang pananampalataya kay Kristo, kahit na ang mga hindi nag-aral na alagad ay makatatayo sa mga katanungan at alinlangan na ibubunga ng hindi katapatan at ipapahiya ang mga pandaraya ng mga manlilibak. Ang Panginoong Hesus ay magbibigay sa mga alagad ng dila at karunungang hindi mapapasubalian o malalabanan ng kanilang mga katunggali. Silang hindi makapagtatagumpay sa mga paglilinlang ni Satanas sa pamamagitan ng pangatwiran ay magtataglay ng tiyak na patotoo na magbibigay pagtataka kahit na sa mga sinasabing marurunong na mga taong ito. Mga salita ay namumutawi sa mga labi ng mga hindi nag-aral sa nakahihikayat na kapangyarihan at karunungan, anupat ang mga pagkahikayat sa katotohanan ay magaganap. Libo-libo ay mahihikayat sa kanilang mga patotoo. Bakit magtataglay ng gayong kapangyarihan ang mga hindi nag-aral na wala sa mga nag-aral? Ang hindi nag-aral sa pananampalataya kay Kristo ay nakaabot sa kapaligiran ng dalisay, malinaw na katotohanan, samantalang ang mga nag-aral ay tumalikod sa katotohanan. Ang hamak na tao ay saksi para kay Kristo.
Hindi siya makagagamit ng kasaysayan o ng tinatawag na mataas na agham. Ngunit mula sa salita ng Diyos ay kumukuha siya ng makapangyarihang katibayan. Ang katotohanang sinasalita niya sa inspirasyon ng Banal na Espiritu ay napakadalisay at katangi-tangi at taglay ang kapangyarihang hindi mapapasubalian. Ano pat ang kanyang patotoo ay hindi maikakaila. Manuscript Releases 8, 187, 188, 1905. Maghahayag ng pabalita ang mga bata. Marami kahit na sa mga hindi nag-aral ang naghahayag ngayon ng mga salita ng Panginoon. Ang mga bata ay pinakikilos ng Banal na Espiritu upang humayo at maghayag ng pabalita mula sa langit. Ang Espiritu ay ibinubuhos sa lahat na magpapasakop sa kanyang pagsamo at sa pagtatakwil ng lahat ng makinarya ng tao, ng kanyang mga batas na nakapipigil at maingat na pamamaraan, iyahayag nila ang katotohanan sa lakas ng kapangyarihan ng Espiritu. Evangelism 700, 1895. Kapag ang mga makalangit na katalinuhan ay makikitang ang mga tao ay hindi na naghahayag ng katotohanan sa kasimplehang ginawa ni Jesus, kahit na ang mga bata ay makikilos ng Espiritu ng Diyos upang humayong naghahayag ng katotohanan sa panahong ito. The Southern Work 66, 1895. Ang paglilingkod ng mga anghel. Ang mga anghel ng langit ay kumikilos sa isipan ng mga tao upang gisingin sa pagsiyasat sa mga paksa ng Biblia. Isang higit na dakilang gawain ang magaganap pa at walang anumang kaluwalhatian nito ang dadaloy mula sa mga tao, sapagkat ang mga anghel na naglilingkod ay kanilang magiging mga tagapagmana na gagawa sa kanila sa gabi at araw. Counsels to Writers and Editors 140, 1875. Maraming mga tao sa sanlibutan ngayon ang katulad ni Cornelio. Kung paanong gumawa ang Diyos kay Cornelio, gayon din ay gumagawa siya sa mga tunay na tagapagdala ng bandilang ito. Magtatamo sila ng kaalaman ng Diyos kung paanong natanggap ito ni Cornelio sa pagdalaw ng mga anghel mula sa langit. Letter 197, 1904. Kapag ang banal na kapangyarihan ay nasanib sa pagsisikap ng tao, ang gawain ay lalaganap tulad ng apoy sa dayami. Gagamit ang Diyos ng mga ahensya na hindi malalaman ng tao ang pinanggalingan. Gagawa ang mga anghel na gawain dapat sanang naging pagpapala ng taong gampanan kung hindi lamang nila pinabayaang tugunin ang mga pag-angkin ng Diyos. Selected Messages 118, 1885. Pansanlibutang saklaw ng pagpapahayag. Ang anghel na nakikisama sa pagpapahayag ng pabalita ng ikatlong anghel ay siyang liliwanag sa buong lupa sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian. Dito'y ipinagpapauna ang isang gawaing malaganap at may kapangyarihang hindi karaniwan. Ang mga lingkod ng Diyos na ang mga mukhay nagliliwanag at pinapagningning ng banal na pagtatalaga ay magmamadaling magpapalipat-lipat sa iba't ibang dako upang ikalat ang pabalitang mula sa langit. Sa pamamagitan ng libu-libong tinig ay maikakalat sa buong lupain ang babala. The Great Controversy, 111, 12, 1911. Ang pabalita ng anghel na kasunod ng ikatlo ay ibibigay sa lahat ng bahagi ng mundo. Ito ay magiging pabalita ng pag-aani at ang buong lupa ay maliliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Letter 86, 1900. Kapag ang bagyo ng pag-uusig ay tunay ngang sumambulat na sa atin, ang pabalita ng ikatlong anghel ay lalakas sa malakas na sigaw at ang buong lupa ay maliliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos. Testimonies for the Church 6/101, 1900. Sa bawat lungsod ng Amerika ay ipapahayag ang katotohanan. Sa bawat bansa sa sanlibutan ang pabalitan ng babala ay ibibigay. The General Conference Bulletin, March 30, 1903. Sa panahon ng malakas na sigaw ng ang iglesia,
sa tulong ng banal na pamamagitan ng ating itinaas na Panginoon, ay napakasaganang magsasabog ng kaalaman sa kaligtasan anupat ang liwanag ay maipatatalastass sa bawat lungsod at bayan. Evangelism 694-1904. Isang krisis ang nasa harapan na natin. Sa kapangyarihan ng banal na espiritu ay dapat na nating ipahayag ang mga dakilang katotohanan sa mga huling araw na ito. Hindi na magtatagal bago marinig ng bawat isa ang babala at gagawa ng pagpapasya. At sa gayon ay darating ang wakas. Testimonies for the Church 6/24/1900. Mga hari, mga mambabatas, mga konsilyo ay makaririnig ng pabalita. Parang hindi posible para sa atin ngayon na ang sino man ay tatayong mag-isa, tatapwat kung ang Diyos nga ay nangusap pamamagitan ko. Darating ang panahon na tayo ay ihaharap sa mga konsilyo at sa harapan ng libo-libo para sa kanyang pangalan. At ang bawat isa ay kailangang magtanggol para sa kanyang pananampalataya. At darating ang pinakamahihigpit na batikos sa bawat posisyong kinuha tungkol sa katotohanan. Kailangan natin kung gayon na pag-aralan ng salita ng Diyos upang malaman natin kung bakit natin sinasampalatayanan ang mga doktrinang ating tinuturo. The Review and Herald, December 18, 1888. Marami ang kakailanganing tumayo sa mga korte ng lehislatura. Mayroong tatayo sa harapan ng mga hari at mga marurunong sa lupa upang manindigan sa kanilang pananampalataya. Silang may mababaw lamang na pagkaunawa sa katotohanan ay hindi malinaw na makapagbibigay ng tiyakang dahilan ng kanilang pananampalataya. Sila ay maguguluhan at hindi magiging mga manggagawang hindi dapat mahiya. Huwag isipin ng sino mang hindi na kailangang mag-aral pa sapagkat hindi naman siya mangangaral mula sa banal na pulpito. Hindi mo nalalaman kung ano ang hihilingin sa iyo ng Diyos. Fundamentals of Christian Education 217-1893. Maraming Adventista ang lumalaban sa liwanag. Kailangan sa mga Adventista Iglesia ang isang kahanga-hangang pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos. Subalit hindi ito kikilos sa kanilang hindi nagpakababa ng mga sarili sa harapan ng Panginoon at nagbukas ng pintuan ng puso sa pagkukumpisal at pagsisisi. Sa paghahayag ng gayong kapangyarihang magbibigay liwanag sa lupa ng kalwalhatian ng Diyos, makikita lamang nila ang isang bagay na sa kanilang pagkabulag ay isiping mapanganib, bagay na gigisingin ng kanilang takot at nagtutumibay silang labanan ito. Sapagkat ang Panginoon ay hindi gumagawa ayon sa kanilang isipan at inaasahan sila ay lalaban sa gawain. Bakit hindi namin makikilala ang Espiritu ng Diyos gayong nasa gawain na kami sa marami mga taon? Tanong nila. The Review and Herald Extra, December 23, 1890. Ang pabalita na ikatlong anghel ay hindi mauunawaan. Ang liwanag na tatanglaw sa buong lupa ng kanyang kalwalhatian ay babansagang huwad na liwanag nilang tumangging lumakad sa pasulong na kalwalhatian. The Review and Herald, Maya 27, 1890. Maraming hindi Adventista ang tatanggi sa babala. Maraming nakikinig sa pabalita. Hanggang sa ngayon ay pinakamalaking bilang ang hindi makikinig ng taimtim na babala. Marami ang masusumpungang hindi tapat sa mga utos ng Diyos na isang subukan ng likas. Ang mga lingkod ng Panginoon ay tatawaging manggugulo. Ang mga ministro ay magbibigay babala sa bayan na huwag silang pakinggan. Tinanggap ni Noe ang katulad na pakikitungo habang ang banal na espiritu ay sumasamo sa kanyang magbigay ng pabalita, makinig man ang mga tao o magpabaya. Testimonies of Ministers and Gospel Workers 233-1895. Marami ang makikinig sa mga babalang ito, subalit sa ganang karamihan ito ay hindi papansinin. In Heavenly Places, Janet 43, 1897. Hahatulan ng mga tanyag na ministro na ang pabalitang ito ay mula kay Satanas at kikilusin nila ang karamihang
maibigan sa kasalanan upang tuyain at usigin yaon na nagpapahayag nito, gaya ng mga Fariseyo noong una na napuno ng galit sapagkat pinag-aalinlanganan ang kanilang kapamahalaan. The Great Controversy, 607, 1911. Marami ang tutugon sa panawagan. Mga kaluluwang nangangalat sa lahat ng mga kapulungang relihiyoso ang tumugon sa panawagan, at ang mga minamahal ay madali ang inilabas sa mga iglesyang mapapahamak, gaya rin ni Lot na madaling itinakas mula sa Sodoma bago ito sinunog. Early Writings, 352, 1978. Magkakaroon ng hukbo ng matatag na mananampalataya na tatayong matibay tulad ng bato sa huling pagsubok. Selected Messages 390, 1888. Marami mga kaluluwang lalabas mula sa sanlibutan, mula sa mga iglesia, kahit na sa Iglesia Katolika, na ang mga sigasig ay higit pa sa kanilang tumayo ng kasama nilang naghahayag ng katotohanan. Selected Messages 3, 386, 387, 1889. Karamihan ay tatanggap ng pananampalataya at sasanib sa mga hukbo ng Panginoon. Evangelism 700, 1895. Maraming naligaw mula sa kulungan ang magbabalik upang sumunod sa dakilang pastor. Testimonies for the Church, 6, 401, 1900. Sa hindi kristyanong Africa, sa mga lupaing katoliko ng Europa at Timog Amerika, sa China, sa India, sa mga pulo ng dagat at sa lahat ng madidilim na sulok ng lupa, ang Diyos ay may nakalaang hirang na magliliwanag sa gitna ng kadiliman, na maliwanag na maghahayag sa tumalikod na sanlibutan ng nagpapabagong kapangyarihan ng pagsunod sa kanyang kautusan. Ngayon pa ay nakikita na ang mga ito na lumilitaw sa bawat bansa, sa gitna ng mga wika at bayan, at sa oras ng pinakamalalim na pagtalikod na ang lubos na pagsisikap ni Satanas ay naging dahilan na ang lahat, maliliit at malaki, at mayayaman at mga dukha at ang mga laya at mga alipin ay makatatanggap sa kaparusahang kamatayan ng tanda ng katapatan sa maling araw ng kapahingahan. Itong mga tapat, walang sala at malay, mga anak ng Diyos na walang dungis ay liliwanag tulad sa mga ilaw sa sanlibutan. Prophets and Kings, 188, 189, 1914. Libo-libo ang mahihikayat sa isang araw. Libo-libo ang sa oras na ika-11 ang makakikita at kikilala sa katotohanan. Ang mga pagkahikayat na ito sa katotohanan ay magiging napakabilis na gugulat sa iglesia, at tanging pangalan ng Diyos ay malululwalhati. Selected Messages 2:16, 1890. Magkakaroon ng libo-libong mahihikayat sa katotohanan sa isang araw sa ika-11 oras, at makakikita at kikilala sa katotohanan at mga pagkilos ng Espiritu ng Diyos. The Ellen G. White, 1888 Materials, 755, 1890. Dumarating ang panahon na magkakaroon ng kasing dami ng mahihikayat sa isang araw tulad ng araw ng Pentecostes, matapos matanggap ng mga alagad ng banal na Espiritu. Evangelism 692-1905. Ang mga tapat sa puso ay hindi mag-aatubiling matagal. Maraming ang hindi nakakita nito ngayon ang naninindigan, ngunit ang mga bagay na ito ay nakaiimpluwensya sa kanilang buhay, at kapag ang pabalita ay ipahayag sa malakas na tinig ay magiging handa sila para rito. Hindi sila matagal pang mag-aatubili, sila ay lalabas at maninindigan. Evangelism 300-301, 1890. Hindi magtatagal, ang huling pagsubok ay darating sa lahat ng nananahan sa lupa. Sa puntong iyon, mga dagliang pagpapasya ay gagawin. Silang nahikayat sa paglalahad ng salita ay nahahanay sa ilalim ng dugo ang bandila ng Prinsipe Emmanuel. Testimonies for the Church, 949, 1909. Bawat kaluluwang tapat ay darating sa liwanag ng katotohanan. The Great Controversy, 522, 1911.
Ang pabalita ay ilalaganap hindi sa pamamagitan ng pakikipagtuwiran, kundi sa pamamagitan ng pagsumbat ng Espiritu ng Diyos sa puso ng mga tao. Naiharap na ang mga katuwiran, naihasik na ang binhi, at ngayon ay sisibol na ito at mamumunga. Ang mga babasahing ipinamahagi ng mga manggagawang misyonaryo ay nagkaroon ng kanilang impluwensya. Gayunman ay ang maraming nakilos ang pag-iisip ay napigilan sa ganap na pag-unawa sa katotohanan o sa pagsunod kaya. Ngayon ay lumalagos na sa lahat ng dako ang sinag ng liwanag. Ang katotohanan ay nakikitang buong linaw at nilalagot naman ng mga tapat na anak ng Diyos ang mga taling nakapipigil sa kanila. Ang pagkakamag-anak at ang pakikipagkapatiran sa iglesia ay wala ngayong kapangyarihang pumigil sa kanila. Ang katotohanan ay lalong mahalaga sa lahat. Sa harap ng mga kapangyarihang naglalakip laban sa katotohanan, ay marami ang pumapanig sa Panginoon. The Great Controversy, 112, 1911. Impluwensya ng limbag na pahina. Higit sa isang libro ang hindi magtatagal ay mahihikayat sa isang araw, at karamihan dito ay maaalaala ang mga unang kumbiksyon sa pagbabasa ng ating mga babasahin. Evangelism 193-85. Ang mga bunga ng pagpapalaganap ng aklat na ito, The Great Controversy, ay hindi dapat hatulan sa nakikita ngayon. Sa pagbabasa nito ay may mga kaluluwang makikilos at magkakaroon ng tapang na sumanibagad sa kanilang tumutupad ng mga utos ng Diyos. Ngunit isang higit na malaking bilang ang hindi tatayo hanggang sa ang mga pangyayaring ipinroprepsiya ay hindi pa maganap. Ang katuparan ng ilan sa mga propesiya ay magpapasigla sa pananampalatayang ang iba pa ay matutupad din, at kapag ang lupa ay naliwanagan na ng kaluwalhatian ng Panginoon sa nagtatapos na gawain, maraming kaluluwa ang maninindigan sa mga utos ng Diyos bunga ng ahensyang ito. Culture Ministry, 128-129-1890. Sa malaking bahagi sa pamamagitan ng ating mga bahay palimbagan ay magagampanan ng gawain ay ikatlong anghel na bababa mula sa langit taglay ng dakilang kapangyarihan at magbibigay liwanag sa lupa ng kanyang kaluwalhatian. Apocalypse 18:1, Testimonies for the Church, 740, 1902.